Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po ang inyong araw? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, nagpapahinga o di kaya'y nagkakape habang naghihintay ng ating kwento ngayong hapon. Muli, samahan ninyo ako sa isang panibagong yugto ng buhay at pag-ibig dito sa ating channel. Sabi nila, ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, maaari mo pa ring buuin, pero mananatili na ang mga lamat. At minsan, ang lamat na yon ay nagmumula sa taong pinangakuan mong makakasama habang buhay. Paano kung ang akala mong paraiso ay isa palang kulungan na puno ng mga lihim at kasinungalingan? Handa na ba kayo? Simulan na natin ang kwento ni Likha. Abala si Likha sa kusina. Ang amoy ng nilulutong kare-kare ay pumupuno sa buong kabahayan. Ito ang paborito ng kanyang asawang si Lakan. 10 taon. 10 taon na silang kasal at ngayon ang kanilang anibersaryo. Habang hinahalo niya ang sarsa, hindi mapigilan ni Likha na mapangiti. Sa kabila ng pagiging abala ni Lakan sa negosyo nitong mga nakaraang buwan, naniniwala siyang espesyal ang gabing ito. Iniwan niya muna ang niluluto upang umakyat sa kwarto. Gusto niyang tiyakin na malinis at maayos ang lahat bago dumating ang kanyang asawa. Ang bahay na ito ay pamana pa ng kanyang mga magulang, isang saksi sa kanyang pagtitiis at pagmamahal. Habang inaayos niya ang mga unan sa kanilang kama, may napansin siyang isang kapirasong papel na sumilip mula sa ilalim ng punda ng unan ni Lakan. Akala niya ay basura lamang ito o lumang resibo na naiwan ng asawa. Dinampot niya ito. Isang resibo mula sa isang kilalang jewelry store. Nanlaki ang mga mata ni Likha nang makita ang halaga, 500,000 piso, para sa isang singsing na may diamante. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang lakas ng kabog ng puso niya ay halos dumagundong sa tahimik na kwarto. Para sa kanya ba ito? Isang sorpresa para sa kanilang anibersaryo. Ngunit sa ilalim ng resibo ay may isa pang nakatuping papel. Dahan-dahan, na parang natatakot sa kung ano ang makikita, binuksan niya ito. Isa itong reservation confirmation. Hacienda Paraluman, exclusive wedding package. Napakunot ang noo ni Likha. Kasal? Para saan? Renewal of vows ba ang plano ni Lakan? Pero nang basahin niya ang pangalan ng groom at bride sa ibaba ng papel, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo niya. Groom, Lakan Verano. Bride, Bituin Marasigan. Bituin? Ang babaeng laging nababanggit ni Lakan na bagong investor ng kumpanya. Ang babaeng ilang beses na ring nakapunta sa bahay na ito at nakangiting nakipagbeso sa kanya. Bumagsak si Likha sa gilid ng kama. Ang papel ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Hindi luha ang unang lumabas sa kanyang mga mata, kundi isang malamig na pawis. Pakiramdam niya ay sinuntok siya sa tiyan. Ang singsing. Ang kasal, hindi para sa kanya. Ang asawa niya ay hindi lang nambababae. Ang asawa niya ay nagbabalak magpakasal sa iba habang kasal pa sila. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, narinig niya ang tunog ng sasakyan sa labas. Dumating na si Lakan. Mabilis pa sa 4:00, itinago ni Likha ang mga papel sa loob ng kanyang damit. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang nanginginig na kalamnan. Kailangan niyang umarte. Hindi pwedeng na ngayon siya sumabog. Hindi pa. Bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Lakan. Suot ang kanyang mamahaling Amerikana. May dalang isang maliit na paper bag at isang palumpon ng mga rosas. Happy anniversary, mahal ko. Bati ni Lakan na may ngiti sa mga labi. Ang ngiting dati ay nagbibigay liwanag sa mundo ni Likha. Pero ngayon ay tila isang maskara ng demonyo. Lumapit si Lakan at hinalikan siya sa pisngi. Amoy pabango. Pero sa ilalim ng mamahaling pabango, naaamoy ni Likha ang halimuyak na hindi kanya. Vanilla at jasmine, ang pabango ni Bituin. Salamat, Lakan. Sagot ni Likha. Ang boses niya ay mahina, halos pabulong, pero pinilit niyang ngumiti.
Inabot ni Lakan ang paper bag. Para sa'yo. Pasensya ka na. Medyo gipit tayo ngayon sa kumpanya kaya simple lang muna. Binuksan ni Likha ang regalo. Isang scarf. Isang simpleng scarf na halatang nabili lang sa tabi-tabi. Malayong malayo sa singsing na nagkakahalaga ng ₱250,000 na nakita niya sa resibo. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Lakan habang nagluluwag ng kurbata. Oo, maganda. Salamat. Pagsisinungaling ni Likha. Gusto niyang isigaw ang totoo. Gusto niyang ihampas sa mukha ni Lakan ang resibo, pero may pumigil sa kanya. Isang boses sa kanyang isipan na nagsasabing, "Huwag, mag-isip ka." "Magsha-shower lang ako, Hon. Ang init ng panahon." Paalam ni Lakan, sabay pasok sa banyo. Iniwan ni Lakan ang kanyang cellphone sa ibabaw ng kama. Umiilaw ito. Kahit nanginginig ang buong katawan, lumapit si Likha. Tinitigan niya ang screen. May pumasok na mensahe. Ang pangalan sa screen ay Client B. Binasa niya ang preview ng mensahe. "Can't wait for our big day, my love. Siguraduhin mong hindi mahahalata ng tanga mong asawa ang plano natin. I love you." Napahawak si Likha sa gilid ng mesa para hindi matumba. Ang sakit ay unti-unting napapalitan ng isang bagay na mas matindi. Galit. Poot. Tanga? Tanga pala ha? Tumingin si Likha sa salamin. Nakikita niya ang kanyang sarili, ang babaeng tinalikuran, ang pagiging arkitekto para maging ilaw ng tahanan. At ito ang sukli sa kanya. Pinunasan niya ang luhang tumakas sa kanyang mata. Sa sandaling iyon, namatay ang Likha na kilala ni Lakan, ang Likha na masunurin, ang Likha na martir. Nang bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Lakan na nagpupunas ng buhok, nakita niya si Likha na nakangiti sa kanya. Isang ngiti na hindi umaabot sa mata. "Hon, ready na ang dinner," malambing na sabi ni Likha. Hindi alam ni Lakan. Ito na ang huling hapunan na pagsisilbihan siya ng asawa niya ng may pagmamahal dahil bukas, ang babaeng kaharap niya ay hindi na ang kanyang asawa, kundi ang kanyang pinakamatinding kaaway. Malamig ang hangin sa loob ng opisina ni Attorney Alab Magtanggol. Sa ika-30 palapag ng building na ito, tanaw niya ang buong lungsod na unti-unting nilalamon ng dilim. Pero para kay Alab, mas madilim ang kwento ng mga taong pumapasok sa kanyang opisina araw-araw. Binuksan niya ang folder sa kanyang mesa at napabuntong hininga. Annulment, legal separation, custody battle. Paulit-ulit. Sawa na siya sa mga kwento ng pag-ibig na nauuwi sa sumbatan. Para sa kanya, ang kasal ay isang kontrata na madalas labagin ng mga taong hindi marunong tumupad sa usapan. "Attorney, nasa labas na po si Mrs. Samonte. Wala po siyang appointment pero nagpupumilit po siyang makausap kayo. Emergency daw," sabi ng kanyang sekretarya sa intercom. Sumimangot si Alab. "Sabihin mo, umuwi na siya. Hindi ako tumatanggap ng walk-in." "Pero attorney," mukhang hindi po siya aalis. At dala po niya ang mga dokumentong may kinalaman sa lupa sa Batangas. Napahinto si Alab. "Lupa sa Batangas? Papasukin mo." Maikling utos niya. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babae. Payat, maputla, at halatang galing sa matinding pag-iyak ang mga mata. Pero may kakaiba sa kanya. Sa kabila ng mugto niyang mga mata, tuwid ang kanyang tayo. Hindi siya mukhang basahan na handang magmakaawa. Mukha siyang sundalong sugatan na handa pa ring lumaban. Siya si Likha Samonte. "Maupo ka, Mrs. Samonte. May 5 minuto ka." Bungad ni Alab nang hindi tumitingin. Kunwari ay nagbabasa ng papeles. "Gusto kong ipakulong ang asawa ko," diretsahang sabi ni Likha. Walang paligoy-ligoy. Napatingin si Alab. Natawa siya ng mahina. Isang tawang walang halong saya. "Mrs. Samonte, ang pangangaliwa ay hindi sapat na dahilan para makulong ang isang tao ng ganun-ganun lang.
lalo na kung magaling ang abogado ng asawa mo. Kung gusto mo lang ng hiwalayan at alimony, sa iba ka lumapit. Akala ni Alab ay tatayo na ito at aalis, o di kaya ay iiyak at magmamakaawa. Pero hindi. Dahan-dahang inilapag ni Likha ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng mesa. Hindi lang ito tungkol sa pambababae attorney. Sagot ni Likha. Nanginginig ang boses pero pilit pinapatatag. Ninakaw niya ang lahat. Ang tiwala ko, ang dignidad ko, at ang mana ng mga magulang ko. Kinuha ni Alab ang envelope. Binuksan niya ito at sinimulang basahin ang mga dokumento. Deed of sale, transfer of rights, bank statements. Habang binabasa niya ang mga pahina, unti-unting nawala ang pagkayamot sa mukha ni Alab. Napalitan ito ng interes at galit. Nakita niya ang mga pirma ni Likha sa mga dokumento ng paglilipat ng lupa, mga pirmang halatang pineke. Nakita niya ang money trail mula sa joint account nilang mag-asawa papunta sa isang shell company na nakapangalan sa isang bituin Marasigan. Milyon-milyon. Ito ay isang grandiosong panloloko na ginawa sa loob ng mahabang panahon. Tumingin si Alab kay Likha. Sa unang pagkakataon, nakita niya hindi lang isang kliyente, kundi isang biktima ng karumal-dumal na krimen. Alam mo ba na ang asawa mo ay may kasong estafa at falsification of public documents base sa mga hawak ko? Tanong ni Alab. Seryoso na ang tono. Nalaman ko lang lahat yan kagabi nang makita ko ang plano nilang magpakasal gamit ang pera ko. Sagot ni Likha. Tumulo na ang luha sa kanyang pisngi pero hindi niya ito pinunasan. Attorney, tulungan mo ako. Wala akong ibang matatakbuhan. Siya na lang ang pamilya ko. Tapos ginawa niya ito sa akin. Tumayo si Alab at lumapit sa bintana. Tinitigan niya ang refleksyon ni Likha sa salamin. Naalala niya ang kanyang ina, isang babaeng nagtiis at naubos dahil sa pagmamahal. Nangako siya sa sarili niya na hindi na siya magpapaloko sa emosyon. Pero ang kasong ito ay tungkol sa hustisya. Humarap si Alab kay Likha. Ang kanyang mukha ay seryoso, malamig, pero may apoy sa mga mata. Tatanggapin ko ang kaso mo, Mrs. Samonte, sabi ni Alab. Napasinghap si Likha, parang nabunutan ng tinik. Salamat. Salamat, attorney. Pero may isang kondisyon. Mabilis na dugtong ni Alab. Itinaas niya ang kanyang daliri. Natigilan si Likha. Ano po iyon? Lumapit si Alab. Inilagay ang parehong kamay sa mesa at tumitig ng diretso sa mga mata ni Likha. Simula sa araw na ito, hindi ka na pwedeng umiyak sa harap niya. Kailangan mong maging pinakamahusay na aktres sa buong mundo. Mariing sabi ni Alab. Umuwi ka sa bahay ninyo. Ipagluto mo siya. Ngitian mo siya. Halikan mo siya kung kailangan. Iparamdaman mo sa kanya na siya ang hari at wala kang alam sa mga baho niya. Bakit? Tanong ni Likha nalilito. Gusto ko na siyang iwan. Dahil kailangan natin siyang mahuli sa akto. Paliwanag ni Alab. Ang boses ay puno ng determinasyon. Kailangan nating ipunin ang lahat ng ebidensya hanggang sa araw na wala na siyang kawala. Gusto mo ng hustisya? Pwes, ibibigay ko sa iyo ang pinakamatinding paghihiganti. Pero kailangan mong maging matatag. Inabot ni Alab ang isang panyo kay Likha. Kaya mo ba, Mrs. Samonte? Kaya mo bang yakapin ang demonyo habang hawak mo ang patalim sa likod mo? Tinitigan ni Likha ang panyo. Tapos ay tumingin kay Alab. Pinunasan niya ang kanyang luha at humugot ng malalim na hininga. Nawala ang takot sa kanyang mukha. Gagawin ko, attorney, sagot ni Likha. Para sa sarili ko. Para sa mga magulang ko. Tumango si Alab. Good, dahil simula ngayon, hindi ka na nag-iisa sa laban na ito. Mabigat ang talukap ng mga mata ni Likha nang magising siya kinaumagahan. Pero mas mabigat ang pakiramdam nang maramdaman niya ang braso ni Lakan na nakayakap sa kanyang baywang. Dati, ang yakap na ito, ang kanyang kanlungan. Ngayon, para itong rehas na bakal
na sumasakal sa kanya. Gusto niyang bumangon, sumigaw, at palayasin ang lalaking katabi niya. Gusto niyang isumbat ang resibo, ang singsing, at ang babaeng nagngangalang bituin. Pero narinig niya sa kanyang isipan ang mariing bilin ni Attorney Alab. Yakapin mo ang demonyo habang hawak mo ang patalim. Dahan-dahang inalis ni Likha ang braso ni Lakan. Huminga siya ng malalim bago tumayo. Naghilamos siya sa banyo at tinitigan ang kanyang sarili sa salamin. Kaya mo to, Likha, bulong niya sa sarili. Para sa hustisya. Naglagay siya ng kaunting lipstick at inayos ang buhok. Pagbaba sa kusina, sinimulan niyang ipaghanda si Lakan ng almusal, sinangag, itlog at kape. Ang amoy ng bawang at kape ay pumuno sa kusina. Amoy ng isang normal at masayang umaga. Pero walang normal sa araw na ito. Maya-maya, bumaba na si Lakan. Bagong ligo, amoy pabango, at bihis na bihis para sa trabaho. Good morning, Hon. Bati ni Likha. Pilit niyang pinasigla ang kanyang boses. Nilapitan niya ito at hinalikan sa pisngi. Muntik na siyang masuka nang maramdaman niya ang balat nito, pero pinigil niya ang kanyang sarili. Morning. Walang ganang sagot ni Lakan habang umuupo at agad na kinuha ang cellphone. Ni hindi man lang siya tumingin kay Likha. Kamusta ang tulog mo? May meeting ka ba ngayon? Tanong ni Likha habang nagsasali ng kape. Sinadya niyang damihan ng asukal kahit alam niyang ayaw ni Lakan ng masyadong matamis. Isang maliit na ganti. Oo, busy. Maraming investors na kailangang kausapin para sa bagong project sa Laguna. Pagsisinungaling ni Lakan, sabay higop sa kape. Bahagya itong napangiwi sa tamis pero hindi na nagreklamo dahil abala sa pagtitipa sa cellphone. Alam ni Likha kung sino ang ka-text nito. Alam niya na walang project sa Laguna. Ang meron ay kasal sa Batangas. Hon, naiwan mo pala yung laptop mo kagabi sa sofa. Nilagay ko sa office mo. Sabi ni Likha ng casual. Ito ang unang hakbang ng plano. Ah, okay. Salamat. Sagot ni Lakan nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Alis na ako. Huwag mo na akong hintayin mamayang gabi. Baka gabihin ako sa site. Tumayo si Lakan. Inayos ni Likha ang kwelyo ng polo nito. Tinitigan ang asawa sa mata na parang isang tapat na asawa. Mag-iingat ka, Honorable. Mahal na mahal kita. Saglit na natigilan si Lakan. Tila may dumaang kilabot sa mukha nito. O baka konsensya, pero mabilis din itong nawala. Ngumisi lang ito. Ako rin. Nang makalabas na ang sasakyan ni Lakan sa gate, agad na nagbago ang anyo ni Likha. Nawala ang ngiti. Napalitan ito ng determinasyon. Tumakbo siya paakyat sa home office ni Lakan. Alam niyang ugali ni Lakan na iwan ang kanyang personal laptop kapag site inspection ang dahilan dahil ayaw nitong madumihan ang mamahaling gadget. Dala lang nito ang iPad at phone. Kinuha ni Likha ang maliit na USB na ibinigay sa kanya ni Attorney Alab kahapon. Isaksak mo lang ito, Likha. Automatic na mag-i-install ang program. Maririnig natin ang lahat ng calls niya kapag nakakonect siya sa internet. At makokopya natin ang mga files niya nang hindi niya alam. Bilin ni Alab. Nanginginig ang kamay ni Likha habang isinasaksak ang USB. Kinakabahan siya. Paano kung may password na bago? Paano kung may CCTV? Pero laking gulat niya, ang password ay bituin 2024. Napapikit si Likha sa galit, ang kapal ng mukha. Sa loob mismo ng pamamahay nila, pangalan ng kabit ang password. Mabilis na nag-install ang program. Habang hinihintay ang loading bar, binuksan ni Likha ang gallery ng laptop. Halos himatayin siya sa nakita. Mga pictures ni Lakan at bituin sa iba't ibang bansa. Paris, Tokyo, Maldives, mga panahong sinabi ni Lakan na nasa business trip siya. At ang mas masakit, may mga larawan sila sa mismong rest house na ipinamana ng ama ni Likha. Hayop ka! Nanginginig na bulong ni Likha. Tumunog ang laptop. Installation complete.
Agad na binunot ni Likha ang USB at inayos ang laptop sa pwesto nito. Sakto naman ang pagtunog ng kanyang sariling cellphone, si Attorney Alab. "Attorney, nagawa ko na." Bungad ni Likha, habol ang hininga. "Good job, Likha. Ngayon, buksan mo ang app na dinownload ko sa phone mo." Naka-on ang microphone ng laptop niya. Mukhang may tinatawagan siya via web call. Utos ni Alab sa kabilang linya. Sinunod ni Likha ang utos. Isinuot niya ang kanyang earphones. Mula sa kabilang linya, narinig niya ang boses ni Lakan. Mukhang bumalik ito sa loob ng kotse o nasa isang tahimik na lugar at gamit ang tablet o ibang device na nakasync sa laptop account. "Hello, babe. Oo, nakaalis na ako ng bahay. Nakakasura. Ang tamis ng kape na tinimpla niya." Reklamo ni Lakan. Ang boses ay puno ng panghahamak. May sumagot na babae. Boses na maarte at matinis. Si Bituin. "Tiis lang, Lakan. Konting panahon na lang. Naipalipat mo na ba ang titulo ng hasyenda?" "Oo, inaayos na ng abogado ko. Huwag kang mag-alala. Once na mapirmahan niya ang last document, sa atin na ang lahat." Wala siyang matatanggap ni Singkong Duling. Napahigpit ang hawak ni Likha sa cellphone. Pero paano kung maghabol siya? Paano kung mag-ingay siya? Tanong ni Bituin. Tumawa si Lakan. Isang tawa na nagpatindig ng balahibo ni Likha. "Hindi siya makakapag-ingay, babe. May plano na ako. Kinausap ko na si Dr. Vergara. Palalabasin nating depressed siya at unstable dahil sa pagkamatay ng magulang niya last year. With enough sedatives, we can declare her mentally incompetent." Natigil ang mundo ni Likha. Nanlamig ang buong katawan niya. "Ipapasok natin siya sa mental hospital, babe, habang buhay, para solo natin ang yaman at solo natin ang isa't isa." Napaupo si Likha sa sahig. Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Hindi lang hiwalayan ang gusto nila. Gusto nilang sirain ang pagkatao niya. Gusto nilang burahin siya sa mundo nang hindi pinapatay. Sa gitna ng takot, narinig niya ang boses ni Alab sa kabilang linya na nakikinig din pala sa conference call. "Likha? Likha, nandyan ka pa ba? Huwag kang bibitaw. Nire-record ko ang lahat. Huminahon ka." Pinunasan ni Likha ang luha. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot na hindi niya pa nararamdaman noon. "Narinig ko, attorney," sagot ni Likha. Ang boses ay malamig at matigas. "Gusto nila akong gawing baliw? Pwes, ibibigay ko sa kanila ang isang baliw. Isang baliw na sisira sa buhay nila." Kaya, sumandal si Lakan sa kanyang leather chair sa loob ng kanyang marangyang opisina. Pinagmamasdan niya ang usok mula sa kanyang mamahaling sigarilyo habang nakatingin sa portrait ni Likha na nakasabit sa dingding. Para sa ibang tao, ang portrait na yon ay simbolo ng kanyang pagmamahal sa asawa. Pero para kay Lakan, isa lamang itong tropeyo, isang paalala kung paano niya nalinlang ang isang mayamang tagapagmana. Hindi alam ng lahat, ang kumpanyang kinauupuan niya ngayon ay hindi kanya. Galing ito sa pawis at dugo ng mga magulang ni Likha. Naalala ni Lakan noong nagsisimula pa lang siya bilang isang hamak na assistant sa kumpanya ng mga Samonte. Doon niya unang nakilala si Likha, ang prinsesa ng kumpanya. Maganda, matalino, pero sobrang mapagtiwala. Doon din niya nakilala si Bituin, ang anak ng personal na driver ng pamilya Samonte. Habang si Likha ay lumaki sa loob ng mansyon, si Bituin ay lumaki sa quarters ng mga katulong at doon nagsimula ang kanilang alyansa. Pareho silang gutom sa yaman. Pareho silang galit sa tadhana. "Hana, iniisip mo na naman ba ang nakaraan?" Napalingon si Lakan. Nakatayo sa pinto si Bituin. Suot ang isang hapit na pulang damit na tila sumisigaw ng kapangyarihan. Dahan-dahang lumapit ang babae at umupo sa kandungan ni Lakan. "Iniisip ko lang kung gaano kadaling paikutin si Likha." Nakangising sagot ni Lakan. 10 taon, Bituin. 10 taon akong nagkunwaring tapat na asawa.
10 taon akong nagtiis sa mga sermon ng tatay niya bago ito namatay. Pero sulit naman, di ba? Hinaplos ni Bituin ang pisngi ni Lakan. Sa atin na ang hasyenda para luman. At kapag naayos na ang mga papeles, wala nang matitira sa kanya. Kahit ang bahay na kinalakihan niya, maibebenta na natin. Tumawa si Lakan. Minsan naaawa rin ako sa kanya. Akala niya, yung scarf na binigay ko kagabi ay simbolo ng pag-ibig ko. Hindi niya alam. Yun na ang huling regalong matatanggap niya bago siya mabulok sa ospital. Ospital? Tanong ni Bituin habang nilalaro ang kurbata ni Lakan. Sigurado ka ba kay Dr. Vergara? Baka umatras siya. Kayang tumbasan ng pera ang prinsipyo niya. Malamig na sagot ni Lakan. Maayos na ang usapan. Kapag napapirma si Likha sa huling mga papeles para sa kunwari nating investment project, ihahanda na ang ulat. Ilalabas na kailangan niya ng mahigpit na gamutan dahil sa matinding emosyonal na pinsala matapos ang pagkawala ng kanyang mga magulang. Kuminang ang mga mata ni Bituin sa galak. Sakto. Habang abala siya roon, tayo naman ang magbibigkas ng I do sa hacienda. Isang kasalang matagal ko nang pinapangarap. Gusto kong makita ng lahat na ang anak ng Chuper ay reyna na ngayon. Mariing hinalikan ni Lakan si Bituin. Para sa kanya, si Bituin ang perpektong katuwang, magkapareho ng hangarin, parehong walang aatras. Pero huwag kang magpakampante, paalala ni Bituin. Sa mga nakaraang araw, masyadong kalmado si Likha. Hindi ba siya nagdududa? Sus, si Likha pa. Kilala ko ang asawa ko. Masyado siyang mabait para mag-isip ng masama sa akin. Ang alam niya, busy lang ako sa trabaho. At yung resibo ng singsing, siguradong akala niya sorpresa ko sa kanya yun para sa anibersaryo namin. Hayaan natin siyang umasa sa wala. Tumayo si Lakan at lumapit sa portrait ni Likha. Kinuha niya ang kanyang sigarilyo at idiniin ang upos nito sa mukha ni Likha sa portrait. Sinusunog ang bahagi ng mga mata nito. Pasensya ka na, Likha. Bulong ni Lakan na may halong pangungutya. Masyado kang naging kampante sa mundong puno ng mga lobo. Panahon na para bawiin ko ang lahat ng dapat ay sa akin. Ibinaling niya muli ang atensyon kay Bituin. Nakaredy na ba ang lahat sa hasyenda? Gusto ko, pagkatapos ng kasal, diretso benta na tayo ng mga ari-arian at aalis na tayo ng bansa. Everything is set, Lakan. Ang kailangan na lang ay ang huling pirma niya. Sagot ni Bituin. Hindi alam ni Lakan, ang bawat salitang binitawan niya ay naririnig ng mga taong hindi niya inaasahan. Ang kanyang kayabangan ang magiging mitya ng sarili niyang pagsabog. Sa isip ni Lakan, siya ang hari. Siya ang may hawak ng alas. Pero sa likod ng mga anino, ang tanga niyang asawa ay unti-unti nang hinahanda ang kabaong na paglilibingan ng kanyang mga pangarap. 11:00 na ng gabi. Nakaparada ang sasakyan ni Alab sa isang madilim at liblib na kalsada malapit sa isang pampublikong parke. Patay ang mga ilaw ng sasakyan, pero nananatiling bukas ang kanyang mga pandinig sa bawat yabag sa labas. Sa loob ng halos 10 taon niyang pagiging abogado, sanay na si Alab sa panganib. Pero sa gabing ito, may kakaibang kaba sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito kaba para sa kanyang sarili, kundi para sa babaeng nakatakda niyang makatagpo. Bumukas ang pinto ng passenger seat. Mabilis na pumasok si Likha. Suot ang isang malaking hoodie at face mask para hindi makilala. Humihingal siya at sa ilalim ng malamig na ilaw ng dashboard, nakita ni Alab ang panginginig ng mga kamay nito. Likha, uminom ka muna. Mahinahong sabi ni Alab, sabay abot ng isang bote ng tubig. Mabilis na uminom si Likha. Nang mahimasmasan tumingin siya kay Alab. Narinig mo ba, attorney? Gusto nila akong ipakulong sa mental hospital. Gusto nilang burahin ang buhay ko. Tumango si Alab. Ang kanyang panga ay nagngangalit sa galit. Narinig ko. At asahan mo, Likha.
Hinding-hindi ko hahayaang mangyari iyon over my dead body. Sandaling natahimik ang dalawa. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon ng sasakyan. Tinitigan ni Alab si Likha. Sa gitna ng dilim, nakita niya ang luhang nagniningning sa mga mata nito. Hindi luha ng kahinaan, kundi luha ng isang taong sagad na ang pasensya. May ipapakita ako sa'yo, basag ni Alab sa katahimikan. Kinuha niya ang kanyang tablet at binuksan ang isang folder ng mga litrato. Nag-hire ako ng private investigator para sundan si Bituin habang abala si Lakan sa opisina. Inabot ni Alab ang tablet kay Likha. Nanlaki ang mga mata ng babae sa nakita. Sa screen, makikita si Bituin na nakikipaghalikan sa isang lalaking matipuno sa loob ng isang mamahaling restaurant. Sa susunod na litrato, magkahawak kamay silang pumasok sa isang hotel. Sino ang lalaking ito? Tanong ni Likha. Halata ang gulat sa boses. Si Banjo, isang fitness trainer sa gym na pinupuntahan ni Bituin, paliwanag ni Alab. Mukhang hindi lang si Lakan ang mahilig maglaro sa apoy. Ang reyna niya ay may sarili palang hari sa likod niya. Napatawa ng mapait si Likha. Nakakatawa. Niloloko nila ako, pero niloloko rin nila ang isa't isa. Anong klaseng relasyon meron sila? Isang relasyong binuo sa kasakiman, Likha. At ang mga ganyang relasyon ay madaling gumuho sa oras na pumasok ang hinala, sabi ni Alab. Pero hindi lang yan ang nakuha ko. Nag-swipe si Alab sa susunod na dokumento, isang luma at kupas na medical record. Nakuha ito ng investigator ko mula sa archives ng isang ospital sa probinsya kung saan lumaki si Lakan. 7 years ago, nagkaroon siya ng malalang komplikasyon dahil sa mumps o biki. It caused permanent infertility. Natigilan si Likha. Parang tumigil ang paghinga niya. Infertile, baog si Lakan. Yes, besh na, maring sagot ni Alab. Hindi siya pwedeng magkaanak, Likha, kahit kailan. Pero sabi ni Bituin, buntis siya. Sabi ni Lakan, magkakaroon na sila ng tagapagmana. Halos pasigaw na, sabi ni Likha. Isang matalim ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Alab. Eksakto, ibig sabihin, ang batang dinadala ni Bituin ay hindi kay Lakan. Maaring kay Banjo iyon o sa ibang lalaki, pero siguradong hindi kay Lakan. Napasandal si Likha sa upuan, tila hindi makapaniwala sa bilis ng takbo ng mga pangyayari. Ang sandatang akala ni Lakan ay magpapatibay sa pagsasama nila ni Bituin ang siya palang magiging mitya ng kanilang pagkawasak. Anong gagawin natin, attorney? Hinawakan ni Alab ang kamay ni Likha. Isang hawak na naglalayong magbigay ng lakas. Nagulat si Likha sa init ng palad ni Alab at sa sandaling iyon, tila nakalimutan niya ang kanyang sakit. Hahayaan nating ituloy nila ang kasal, bulong ni Alab. Hahayaan nating umakyat sila sa pinakamatayog na ulap ng kaligayahan at sa oras na sasabihin na nila ang I do sa harap ng lahat ng makapangyarihang tao sa lungsod ng Takip Silim. Doon natin sila ihuhulog. Tinitigan ni Likha si Alab. Sa mga mata ng abogado, nakakita siya ng proteksyon na hindi niya naramdaman kay Lakan sa loob ng 10 taon. Salamat, Alab, sabi ni Likha. Hindi attorney, kundi Alab. Tumango si Alab, hindi binibitawan ang kamay nito. Umuwi ka na. Mag-ingat ka. Konting tiis na lang, Likha. Malapit na tayong matapos. Nang lumabas si Likha ng sasakyan, sinundan siya ng tingin ni Alab hanggang sa mawala siya sa dilim. Hindi alam ni Alab, pero sa gabing iyon, hindi na lang hustisya ang dahilan kung bakit niya gustong ipanalo ang kasong ito. Gusto niyang makitang muling ngumiti si Likha. Isang totoong nangiti na wala ng halong pait. Pero sa kabila ng kanilang plano, may isang panganib na hindi nila inaasahan. Habang paalis ang sasakyan ni Alab, isang itim na van ang dahan-dahang lumabas mula sa kabilang kanto. Sa loob nito, isang kamera ang kumuha ng litrato sa kanilang pagkikita. Ang hapagkainan ay nagniningning
sa liwanag ng mga kristal na chandelier. Nakalatag ang pinakamahalagang kubyertos na pilak, ang mga gamit na tanging sa espesyal na okasyon lang inilalabas ng pamilya sa Monmonte. Pero ang okasyong ito ay hindi pagdiriwang. Ito ay isang digmaan na nakabalot sa peking mga ngiti. "Hon, nandito na kami!" Sigaw ni Lakan mula sa pinto. Huminga ng malalim si Likha. Inayos niya ang kanyang apron at lumabas mula sa kusina. Nakita niya si Lakan at sa tabi nito, nakatayo ang babaeng dahilan ng lahat ng kanyang pagdurusa. Si Bituin. Suot ni Bituin ang isang hapit na asul na dress. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle at ang kanyang mga mata ay puno ng mapanguyam na kislap. "Good evening, Mrs. Verano. Pasensya ka na kung naabala namin ang gabi mo." Malamig na sabi ni Bituin, pero ramdam ni Likha ang lason sa bawat salita nito. "Walang anuman, Miss Marasigan. Bisita ka ng asawa ko, kaya welcome ka sa bahay ko," sagot ni Likha. Binigyang diin niya ang salitang bahay ko. Naupo sila sa hapagkainan. Inihain ni Likha ang mga putahe, lumpia, adobo, at ang espesyal niyang seafood paella. Habang kumakain, walang tigil sa pagsasalita si Bituin tungkol sa negosyo at sa ganda ng hasyenda Paraluman. "Alam mo, Lakan, masyadong luma na ang interior design ng hasyenda. Kapag natapos na ang transaction, kailangang baguhin ang lahat. Masyadong boring," sabi ni Bituin habang tinititigan ang mga antique na vase sa paligid ng dining room ni Likha. "Agree ako sa'yo, babe. Bituin." Mabilis na pagtatama ni Lakan habang sumusulyap kay Likha. Lumana nga ang panlasa ng mga dating may-ari. Kumitig ang panga ni Likha. Ang mga dating may-ari na tinutukoy ni Lakan ay ang mga magulang niya. Minsan, ang mga bagay na luma ay may mas malalim na halaga kaysa sa mga bagay na bago pero peke. Kalmadong sabi ni Likha habang hinihiwa ang kanyang pagkain. Sandaling natahimik ang paligid. Nagkatinginan sina Lakan at Bituin. "Oh, kumain pa kayo." Dugtong ni Likha na may matamis na ngiti. "Miss Marasigan, subukan mo itong paella. Nilagyan ko yan ng espesyal na sangkap." Sabi nila, ang pinakamasarap na pagkain ay yung may nakatagong pait sa dulo. Bahagyang napatigil si Bituin sa pagsubo. Tumingin siya ng matalim kay Likha. "Anong ibig mong sabihin?" "Ibig kong sabihin, ang pait ang nagbibigay ng balanse sa tamis. Gaya ng buhay natin, di ba? Akala mo puro sarap na. Yun pala may pait na naghihintay." Sagot ni Likha, sabay higop ng kanyang wine. Sa gitna ng pagkain, hindi sinasadyang napatapon ni Bituin ang kanyang wine sa puting tablecloth. "Ay, I'm so sorry, Mrs. Verano. Ang tanga ko talaga," sabi ni Bituin. Pero halatang sadya ito. Kinuha niya ang kanyang napkin at imbes na sa mesa, ay sa kanyang labi ito ipinunas. Pagkatapos ay sadyang iniwan ng napkin na may makapal na bakas ng pulang lipstick sa ibabaw ng plato ni Lakan. Isang tahasang pang-iinsulto, isang marka ng pag-aari sa harap ng asawa. "Ayos lang, Miss Marasigan. Madaling labhan ang tela. Ang mahirap linisin ay yung dumi na kumapit na sa kaluluwa," sabi ni Likha. Nananatiling kalmado ang boses. Tumayo si Bituin. "Excuse me, I need to use the powder room." "I'll show you the way," alok ni Likha. Pagdating sa loob ng malaking banyo sa ibaba, isinara ni Bituin ang pinto. Humarap siya kay Likha at nawala ang lahat ng pagkukunwari. Ang kanyang muka ay naging matigas at mapanghamon. "Hanggang kailan mo babalak panindigan ang drama mo, Likha?" Tanong ni Bituin habang nagre-retouch ng lipstick sa harap ng salamin. "Anong drama ang tinutukoy mo, Bituin?" Humarap si Bituin sa kanya. Ang distansya nila ay ilang pulgada na lang. "Alam nating dalawa na hindi ka tanga, pero gusto ko lang ipaalala sa'yo, nasa akin na ang asawa mo. Nasa akin na ang atensyon niya. At sa lalong madaling panahon,
Pati ang perang kinatatayuan mo, magiging akin na rin. Hinawakan ni Bituin ang tiyan niya. Dala ko ang tagapagmana ng mga Verano. At ikaw? Ano ka? Isang tuyot na asawa na iniwan na ng panahon. Ngumiti si Likha. Isang ngingiting nagpatahimik kay Bituin. Lumapit siya sa tenga ni Bituin at bumulong. Sigurado ka bang tagapagmana ng mga Verano ang dala mo? Nanigas si Bituin. Ang kanyang hawak na lipstick ay muntik ng malaglag. Anong sabi mo? Sabi ko, mag-ingat ka sa mga pangarap mo, Bituin. Baka sa dulo, ang korona na inaasam mo ay maging isang kabaong. Bulong ni Likha. Bago pa makasagot si Bituin, bumukas ang pinto. Everything okay here? Tanong ni Lakan mula sa labas. Yes, Hon. Nag-uusap lang kami tungkol sa baby. Sagot ni Likha habang lumalabas ng banyo. Iniwan si Bituin na nanginginig sa galit at kaba. Sa loob ng banyo, mabilis na kinuha ni Bituin ang kanyang phone at nag-type ng message. Lakan, kailangang mapirmahan na niya ang mga papeles bukas. Natatakot ako sa babaeng yan. May alam ba siya? Pero hindi alam ni Bituin. Ang mensaheng iyon ay hindi lang si Lakan ang makakatanggap. Dahil sa kabilang panig ng lungsod, nakangiting binabasa ni Attorney Alab ang bawat letrang itinitipan niya. Madaling araw na, pero gising pa rin ang diwa ni Alab. Sa harap ng kanyang computer, muli niyang binabasa ang bawat sugnay ng kontratang binuo niya. Ito na ang mitya. Ito na ang bitag na magtatapos sa kasakiman ni Lakan Verano. Isang pirma na lang, Lakan. Isang pirma na lang at kusa kang lalakad papasok sa rehas. Bulong ni Alab sa sarili. Ang hawak niyang dokumento ay mukhang isang joint venture agreement para sa isang dambuhalang real estate project sa Manila. Sa ibabaw, nangangako ito ng bilyong% ng kita. Pero sa ilalim, sa mga terminong legal na sadyang pinalabo at itinago sa mga huling pahina, mayroong addendum of admission. Kapag pinirmahan ito ni Lakan, kinikilala niya na ang lahat ng pondo na gagamitin niya sa investment na ito ay nagmula sa personal na yaman ni Likha sa Monte at anumang paglilipat ng titulo na nangyari noon ay mapapawalang bisa dahil sa pag-amin ng fraudulent intent. Tumunog ang telepono ni Alab. Si Likha. Attorney, handa na ako. Boses ni Likha mula sa kabilang linya. Ramdam ni Alab ang kaba sa boses nito, pero nandoon din ang determinasyon. Makinig kang mabuti, Likha, paalala ni Alab. Greed is our bad ally. Si Lakan ay sakim. Kapag nakakita siya ng pagkakataong madoble ang pera niya, hindi na siya magbabasa ng fine print. Pero kailangan mong maging maingat. Huwag kang magpapakita ng takot. Kaya ko ito, Alab. Magtitiwala ako sa plano mo. Sagot ni Likha. Sige, I'll be listening through the bug. Good luck. Ilang oras ang lumipas. Sa pamamagitan ng device na nakakabit sa bahay ni Likha, naririnig ni Alab ang bawat detalye. Narinig niya ang pagdating ni Lakan. Narinig niya ang pag-uusap ng mag-asawa sa hapag ng almusal. Hon, may gusto sana akong ipakita sa'yo. Simula ni Likha. Ang boses niya ay malambing, tila isang asawang humihingi ng pabor. Ano yon? Busy ako, Likha. Sagot ni Lakan. Halatang naiirita. Tungkol ito sa mana na iniwan ni Papa. Alam mo namang hindi ako marunong sa negosyo, pero may lumapit sa akin na dating partner ni Papa. May bagong project sa Manila Bay. Triple ang balik ng investment sa loob lang ng 6 na buwan. Narinig ni Alab ang kalansing ng kutsara ni Lakan. Kumagat ang pain. Triple? Sigurado ka ba? Baka scam yan, sabi ni Lakan. Pero bakas sa boses niya ang interes. Eto ang feasibility study, Hon. Binasa ko na. Mukhang maganda. Pero kailangan nila ng partner na may track record sa construction. Naisip kita agad. Sabi ko, ang asawa ko ang pinakamagaling sa larangang ito. Isang sandali ng katahimikan. Naririnig ni Alab ang paglipat ng mga pahina ng papel. Malamang ay binabasa na ni Lakan ang Golden Harvest Project.
Malaki nga ang potential nito, sabi ni Lacan, pero kailangan ng malaking capital. Kaya ko namang i-liquidate yung ilang stocks na naiwan ni Papa, pero kailangan mo munang pirmahan ito bilang managing partner. Para sa atin din naman ito, honorable, para sa future ng baby natin. Dagdag ni Likha. Ang pagbanggit sa baby, ang tila nagpabilis sa desisyon ni Lacan. Sa isip ni Lacan, ito na ang paraan para lalong lumaki ang perang nanakawin niya bago siya tuluyang umalis kasama si Bituin. Sige, akin na yang ballpen, sabi ni Lacan. Napahawak ng mahigpit si Alab sa kanyang mesa. Sige Lacan, pirmahan mo na. Pero biglang huminto ang tunog ng pagsulat. Teka, bakit kailangang i-attach dito ang listahan ng mga ari-arian mo sa Batangas? Tanong ni Lacan. Parang hindi naman kailangan ito sa joint venture. Nanlamig si Alab. Natuklasan ba ni Lacan ang butas? Yun ba? Sabi nung lawyer, kailangan daw ng collateral para sa initial bond. Pero huwag kang mag-alala. Formality lang yan. Kung ayaw mo, okay lang. Ibibigay ko na lang siguro kay Tito Antonio yung project. Tutal siya naman ang laging tumutulong sa akin. Sagot ni Likha ng napakakalmado. Reverse psychology. Isang matalinong hakbang mula kay Likha. Alam niyang galit si Lacan kay Tito Antonio dahil sa kompetisyon sa negosyo. No! Huwag mong ibibigay sa matandang yun! Singhal ni Lacan. Akin na. Pipirmahan ko na. Narinig ni Alab ang mabilis na paggasgas ng ballpen sa papel. Tapos na. Ang hatol ay napirmahan na. Salamat, Hon. Siguradong matutuwa si Papa sa langit dahil tayo pa rin ang nagpapatakbo ng mga pangarap niya, sabi ni Likha. Oo na. Basta itago mo yung kopya, ako na ang bahalang mag-asikaso sa bangko bukas, sabi ni Lacan. By the way, kailangan kong umalis bukas ng gabi. May bigla ang inspection sa site sa malayo. Baka 3 araw ako doon. Site inspection? Saan? Tanong ni Likha. Sa norte. Huwag mo na akong tanungin ng marami. Trabaho ito. Sagot ni Lacan. Nang marinig ni Alab ang pagsara ng pinto, agad niyang tinawagan si Likha. Likha, nakuha natin. Nasa atin na ang ebidensya ng pag-amin niya. Masayang sabi ni Alab, pero hindi masaya ang boses ni Likha. Alab, narinig mo ba? Aalis siya bukas ng gabi, sabi ni Likha. Ang boses ay nanginginig. Hindi site inspection ang pupuntahan niya. Nakita ko ang itinerary sa email niya kanina habang naliligo siya. Pupunta siya sa Hacienda Paraluman. Hacienda Paraluman? Ibig sabihin, bukos ng gabi, gaganapin ang kasal nila ni Bituin. Pagpapatuloy ni Likha. Habang ako ay nakakulong dito sa bahay, magpapakasal sila gamit ang pera ko. Sa lupang pag-aari ko. Nanahimik si Alab. Ito na ang huling laban. Kung ganoon Likha, maghanda ka? Sabi ni Alab. Ang boses ay puno ng awtoridad. Dahil bukas ng gabi, pupunta tayo sa Hacienda Paraluman. Hindi para pigilan ng kasal, kundi para saksihan ang pagbagsak ng kanilang imperyo. Pero Alab, may isa pang problema. Bulong ni Likha. May nakita akong itim na van sa labas ng bahay kanina. Kanina pa sila doon. Sa tingin ko, alam nilang nagkikita tayo. Napatingin si Alab sa labas ng kanyang bintana. Isang itim na van ang dahan-dahang pumarada sa tapat ng kanyang opisina. Madilim ang buong mansyon. Tanging ang maliit na lampara sa gilid ng kama ang nagbibigay ng liwanag. Nakatayo si Likha sa likod ng makapal na kurtina ng kanilang kwarto, dahan-dahang sumisilip sa kalsada. Nandoon pa rin ang itim na van, parang isang halimaw na naghihintay sa dilim, nagmamasid sa bawat galaw niya. Sino sila? Bulong ni Likha sa kanyang sarili. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang tambol na hindi humihinto. Alam ba ni Lacan? O baka si Bituin ang nag-utos nito? Narinig niya ang yabag ni Lacan na papaakyat sa hagdan.
Mabilis na lumayo si Likha sa bintana at humiga sa kama. Nagkunwaring natutulog. Pumasok si Lakan. Hindi binuksan ang ilaw at naupo sa gilid ng kama. Naramdaman ni Likha ang paghaplos ni Lakan sa kanyang buhok. Dati, ang haplos na ito ay nagpapatulog sa kanya ng mahimbing. Ngayon, para itong gapang ng isang uod sa kanyang balat. Matulog ka ng mahimbing, Likha, bulong ni Lakan. Ang boses nito ay kakaiba. Hindi na galit, hindi na naiirita, kundi parang isang taong nagpapaalam na. Pagbalik ko, lahat ng problema natin matatapos na. Matatapos na dahil itatapon mo na ako sa ospital sa loob-loob ni Likha. Hindi sumagot si Likha. Nanatili siyang nakapikit hanggang sa marinig niya ang hilik ni Lakan. Nang masiguro niyang tulog na ang asawa, dahan-dahan siyang bumangon. Kinuha niya ang kanyang gamit at nagtungo sa library, ang kwarto kung saan nakatago ang mga alaala ng kanyang ama. Kinuha ni Likha ang isang maliit na vault sa likod ng portrait ni Papa. Inilabas niya ang mga orihinal na titulo ng lupa at ang mga dokumentong pinirmahan ni Lakan kanina. Ito ang kanyang bala. Ito ang kanyang proteksyon. Maya-maya, narinig niya ang pag-vibrate ng kanyang phone. Isang mensahe mula kay Alab. Likha, huwag kang lalabas ng bahay. Ang van na nakikita mo ay hindi tauhan ni Lakan. Sila ang mga bodyguard na kinuha ko para bantayan ka. Natuklasan ko na kumuha si Lakan ng mga tauhan para sunduin ka bukas ng gabi habang wala siya. Gusto ka nilang dalhin sa facility ni Dr. Vergara ng puwersahan. Napasinghap si Likha. Ang itim na van, sila pala ang proteksyon niya. Pero ang mas nakakatakot ay ang balak ni Lakan. Hindi na ito maghihintay ng pirma. Gagamit na sila ng dahas. Anong gagawin ko, Alab? Reply ni Likha. Bukas ng umaga, aalis si Lakan papuntang Hacienda Paraluman para sa preparation ng kasal. Sa oras na makaalis siya, kukunin ka ng mga tauhan ko. Dadalhin ka nila sa isang safe house bago tayo tumuloy sa hacienda. Mag-impake ka lang ng mahahalagang gamit. Iwan mo na ang lahat ng alaala ng lalaking yan. Ibinalik ni Likha ang phone sa kanyang bulsa. Nagsimula siyang mag-impake. Hindi damit, hindi alahas, kundi ang mga litrato ng kanyang mga magulang at ang kanyang mga architectural tools. Ang mga bagay na nagpapaalala sa kanya kung sino siya bago siya naging Mrs. Verano. Bago magliwanag, tapos na ang lahat. Nakatayo si Likha sa gitna ng sala, pinagmamasdan ang bahay na naging saksi sa kanyang saya at pagdurusa. Pama, gabayan niyo po ako bukas, bulong niya. Maya-maya, narinig niya ang pagbaba ni Lakan. Dala na nito ang kanyang maleta para sa site inspection. Aalis na ako, Hon. Mag-ingat ka rito, sabi ni Lakan. Hinalikan siya nito sa noo, isang halik ng pagtataksil. Mag-iingat ka rin, Lakan. Sana, makuha mo ang lahat ng nararapat para sa'yo, sagot ni Likha. Nang makaalis ang sasakyan ni Lakan, hindi mapigilan ni Likha na mapaupo sa sahig. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Ito na. Wala nang balikan. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang bag at lumabas ng bahay. Gaya ng sabi ni Alab, bumukas ang pinto ng itim na van. Isang lalaking nakasuit ang bumaba at pinagbuksan siya ng pinto. Mrs. Samonte, kabilin-bilinan ni Attorney Alab na ilayo namin kayo rito bago dumating ang mga tauhan ni Dr. Vergara, sabi ng lalaki. Sumakay si Likha. Habang umaandar ang van palayo sa mansyon, nakita niya ang isang puting van na pumasok sa kanilang street. May tatak itong Vergara Medical Clinic. Muntik na. Ilang minuto na lang at baka nakuha na siya. Sa loob ng van, naghihintay si Alab. Agad siyang inabutan ng mainit na kape ng abogado. Ligtas ka na, Likha, sabi ni Alab. Tinitigan niya si Likha ng may pag-aalala. Handa ka na ba para sa gabi? Higit pa sa handa, Alab, sagot ni Likha. Ang boses ay wala ng bakas ng takot.
Binuksan ni Likha ang kanyang maliit na clutch bag para tingnan ang kanyang gamit. Pero may isang bagay doon na hindi niya inilagay. Isang pulang sobre. Ano to? Tanong ni Likha. Binuksan niya ang sobre. Sa loob ay may isang invitation card na gold ang gilid. Ang wedding invitation ni Lakan at Bituin. Pero sa likod nito, may sulat kamay na mensahe na nagpatayo ng balahibo ni Likha. I know everything, Likha. See you at the wedding. Bituin. Napatingin si Likha kay Alab. Alam nila. Alam ni Bituin na alam ko. Nagkatinginan ang dalawa. Ang plano na akala nila ay sila lang ang may alam. Mukhang may butas. O baka naman, ito ay isang bitag sa loob ng isa pang bitag? Ang bawat sulok ng Hacienda Paraluman ay tila isang pahina mula sa isang mamahaling magazine. Ang malawak na hardin ay napupuno ng libu-libong puting rosas at orchids na sadyang inangkat pa mula sa ibang bansa. Ang mga ilaw na nakasabit sa mga dambuhalang puno ng narra ay tila mga bituin na bumaba sa lupa. Sa gitna ng lahat ng marangyang dekorasyong ito, nakatayo ang isang dambuhalang gazebo na gawa sa kristal at ginto. Ito ang pangarap ni Bituin, ang maging sentro ng atensyon ng buong lungsod ng Takip Silim. Ang ipakita sa lahat na ang anak ng isang hamak na driver ay isa na ngayong ganap na reyna. Suot ang kanyang wedding gown na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Nakatayo si Bituin sa harap ng salamin sa loob ng bridal suite. Ang kanyang nangiti ay puno ng tagumpay. Hindi niya alintana ang kaba. Ang mahalaga sa kanya ay ang kapangyarihang hawak niya ngayon. Handa na ba ang lahat? Tanong ni Bituin sa kanyang assistant. Opo, ma'am. Nagsisimula na pong dumating ang mga bisita. Naroon na rin po si Sir Lakan sa altar. Sagot ng assistant. Sa labas, abala si Lakan sa pagtanggap ng mga bisita. Suot ang kanyang puting tuxedo, mukha siyang isang matagumpay at masayang lalaki. Nginingitian niya ang mga politiko, mga business tycoon at mga kaibigan sa alta sosyedad. Sa kanyang isip, tapos na ang lahat ng problema. Kaninang umaga ay nakatanggap siya ng tawag mula sa mga tauhan ni Dr. Vergara. Nagawa na raw nilang pasukin ang mansyon ni Likha. Akala ni Lakan ay nasa loob na ng pasilidad si Likha. Kaya wala na siyang dapat pang alalahanin. Nagsimulang tumugtog ang musika. Isang malamyos na tunog ng biolin ang pumuno sa hangin. Isa-isang naglakad ang mga entourage sa mahabang pasilyo na may nakalatag na puting carpet. Ang bawat hakbang ay tila isang pagdiriwang ng kanilang kasalanan. Nang bumukas ang malaking pinto para sa pagpasok ng bride, sandaling natahimik ang lahat. Napakaganda ni Bituin. Naglalakad siya ng may dangal, ang kanyang belo ay humahaba sa likuran habang nakatitig ng diretso kay Lakan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang palitan ng tingin na puno ng lihim at pagtataksil. Para sa mga bisita, ito ay isang romantikong sandali. Pero para sa dalawang nasa harap ng altar, ito ay ang simula ng kanilang ganap na pag-aari sa kayamanang hindi kanila. Nagsimula ang seremonya. Ang pari ay nagsalita tungkol sa pag-ibig, katapatan, at pagsasama sa hirap at ginhawa. Bawat salita ay tila isang sampal sa katotohanan. Lakan Verano, tinatanggap mo ba si Bituin Marasigan bilang iyong asawa? Nangangako ka bang mamahalin siya at pakakaingatan? Sa hirap at ginhawa, hanggang sa kamatayan? Tanong ng pari. Tumingin si Lakan kay Bituin. May mapanlokong ngiti sa kanyang mga labi. Opo, Father, I do. At ikaw naman, Bituin Marasigan, tinatanggap mo ba si Lakan bilang iyong asawa? Nangangako ka bang magiging tapat at masunurin sa kanya habang buhay? I do, Father. More than anything. Sagot ni Bituin. Ang kanyang boses ay malinaw at buo. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa pagbabasbas ng mga singsing, ang pari ay humarap sa mga bisita. Kung sino man sa inyo ang may matibay na dahilan upang hindi ituloy ang kasalang ito, magsalita ngayon o manahimik na habang buhay.
Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa hasyenda Paraluman. Tumingin si Lakan sa paligid, kampante na walang sino man ang maglalakas loob. Si Bituin naman ay palihim na napangiti. Iniisip na ang kanyang babala kay Likha ay sapat na upang itago ito sa takot. Ngunit sa gitna ng katahimikang iyon, narinig ang malakas na kalabog ng mga pintong bakal sa dulo ng hardin. Ang lahat ng ulo ay lumingon. Ang musika ay biglang huminto. Mula sa kadiliman ng labas ng gazebo, isang figura ang dahan-dahang naglalakad patungo sa liwanag. Hindi ito isang babaeng mukhang baliw o tiis ganda. Ito ay si Likha. Suot ang isang itim na gown na tila isang anino sa gitna ng puting kasalan. Naglalakad siya ng may awtoridad. Ang bawat hakbang ng kanyang high heels sa carpet ay tila isang hatol ng kamatayan. Sa kanyang tabi ay si Attorney Alab. Hawak ang isang makapal na folder. At kasunod, ang 4 na lalaking nakauniporme ng pulis. I object. Ang boses ni Likha ay hindi sumigaw. Pero umalingaw-ngaw ito sa buong hasyenda. Malamig, matigas, mapanghamon. Nanigas si Lakan sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha na kanina ay mapula ay biglang naging kasing puti ng papel. Si Bituin naman ay napahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa gulat at galit. Likha? Anong ginagawa mo rito? Nauutal na tanong ni Lakan. Dapat ay wala ka rito. Bakit Lakan? Dahil dapat ay nasa loob na ako ng selda ni Dr. Vergara? Tanong ni Likha habang humihinto sa harap mismo ng altar. Tumingin siya sa mga bisita tapos ay ibinaling ang paningin sa kanyang asawa. Pasensya ka na kung naabala ko ang iyong espesyal na gabi. Pero nakalimutan mo yata ang isang maliit na detalye. Itinaas ni Likha ang kanyang kamay. Ipinapakita ang kanyang wedding ring na hindi niya kailanman inalis. Kasal ka pa sa akin, Lakan. At sa batas ng Diyos at ng tao, ang kasalang ito ay hindi lang isang pagkakamali. Ito ay isang krimen. Security! Palabasin ang babaeng ito. Baliw siya. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Sigaw ni Bituin. Nawawala na ang kanyang poise. Ngunit walang security na lumapit. Ang mga bodyguard ni Alab ay nakaharang na sa lahat ng exit. Lumapit si Attorney Alab at binuksan ang folder sa harap ni Lakan at ng pari. Hindi siya baliw, Miss Marasigan. Pero kayo ni Mr. Verano ang magpapaliwanag sa batas. Attorney Alab magtanggol. Pagpapakilala ni Alab sa mga bisita. Dala namin ang warrant of arrest para kay Lakan Verano at Bituin Marasigan para sa kasong large-scale estafa, falsification of public documents at bigamy. Nagkagulo ang mga bisita. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang mga kamera ng mga cellphone ay nakatutok na sa harap. Hindi totoo yan. Sinisiraan niyo lang kami. Sigaw ni Lakan. Pilit na humahakbang paatras. Hindi lang yan, Lakan. Sabi ni Likha. Lumapit pa siya ng lalong malapit sa asawa. May isa pa akong sorpresa para sa'yo. Gusto mo bang malaman kung bakit hindi mo na kailangang mag-alala sa tagapagmana na dala ni Bituin? Lalong namutla si Bituin. Likha, tumahimik ka. Bakit, Bituin? Natatakot ka bang malaman ng lahat na ang asawa ko ay hindi pwedeng magkaanak? At ang batang yan ay hindi sa kanya? Ang mga salitang iyon ay tila isang bombang sumabog sa gitna ng hasyenda Paraluman. Tila tumigil ang paghinga ng lahat ng taong nasa loob ng gazebo. Ang tanging naririnig ay ang mahinang iyak ng biolin na hindi pa rin tinitigilan ng musikero dahil sa gulat at ang mabilis na pag-click ng mga kamera mula sa mga bisitang hindi na napigilan ang kuryosidad. Nakatayo ako sa gitna. Suot ang aking itim na gown. Tinitingnan ang 2 tao na minsang naging sentro ng buhay ko. Ngayon, para na lang silang mga estranghero, mga dumi na kailangang walisin. Anong kalokohan ito, Likha? Nauutal na tanong ni Lakan. Sinubukan niyang humakbang palapit sa akin,
pero agad siyang hinarang ni Attorney Alab. "Huwag kang lumapit, Lakan," malamig na sabi ni Alab. "Tapos na ang pag-arte mo." Kinuha ko ang isang brown envelope mula kay Alab. Inilabas ko ang mga dokumento at itinaas ito para makita ng lahat. Ito ang medical records ni Lakan Verano mula sa St. Jude Hospital, 7 taon na ang nakakaraan. Malakas kong sabi. Dito nakasaad na dahil sa isang malalang komplikasyon, si Lakan ay baog. Hindi siya kailanman magkakaroon ng anak. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa hardin. Ang mga business partner ni Lakan ay nagkatinginan. Tumingin ako kay Bituin na ngayon ay nanginginig na ang buong katawan habang nakahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang malaanghel na muka ay napalitan ng takot na hindi maikakaila. Kaya Bituin, sino ang ama ng batang yan? Tanong ko. Dahil alam nating dalawa na hindi yan kay Lakan. O baka gusto mong ipakita ko rin dito ang mga litrato mo kasama ang trainer mo sa gym sa loob ng hotel room nung nakaraang linggo. Likha! Tama na! Sigaw ni Bituin, pero ang kanyang boses ay nanginginig. Nagsisinungaling ka. Lakan, huwag kang maniwala sa kanya. Mahal kita. Para sa atin ang batang ito. Lumingon si Lakan kay Bituin. Nakita ko ang unti-unting pagbabago sa mukha ng asawa ko. Mula sa putla ng takot, naging pula ito ng galit. Ang pagiging baog ay ang pinakamalaking sikreto na pilit niyang itinago dahil sa kanyang garbo. At ang malaman na niloko rin siya ng babaeng pinagpalitan niya sa akin ay ang pinakamasakit na sampal sa kanyang ego. Totoo ba, Bituin? Mahinang tanong ni Lakan, pero bakas ang panganib sa kanyang boses. Hindi, Lakan. Baka na lang ito nilikha para sirain tayo. Hiyaw ni Bituin. Pati ba naman ikaw? Niloko mo ako. Hinablot ni Lakan ang braso ni Bituin na wala na ang formalidad ng kasal. Ang perfect couple ay nagmumukha ng mga asong nag-aaway sa gitna ng kalsada. Bitawan mo ako, Lakan. Nasasaktan ako. Hayop ka. Ginamit mo lang ako. Sigaw ni Lakan. Akmang sasampalin niya si Bituin nang mabilis siyang pigilan ng mga pulis. Mr. Verano, tumigil kayo. Utos ng opisyal. May warrant of arrest kami para sa inyong dalawa. Bukod sa panloloko sa asawa ninyo, may sapat kaming ebidensya ng paglipat ninyo ng pondo ng kumpanya sa mga illegal na account. Inilabas ng mga pulis ang posas. Ang tunog ng bakal na nag-lock sa mga kamay ni Lakan ay tila musika sa aking pandinig. Kasunod nito, maging si Bituin ay pinusasan din sa gitna ng kanyang pag-iyak at pagwawala. Likha! Patawarin mo ako. Likha, pag-usapan natin ito. Sigaw ni Lakan habang hinihila siya ng mga pulis palabas ng gazebo. Asawa mo ako. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Tumingin ako sa kanya, direkta sa kanyang mga mata. Wala na akong nararamdamang galit. Wala na ring pagmamahal. Tanging awa para sa isang lalaking nabulag ng sariling kasakiman. Wala na akong asawa, Lakan. Sagot ko. Sapat na para marinig ng mga tao sa paligid. Ang asawa ko ay namatay na kasabay ng tiwala ko. Ang kaharap ko ngayon ay isang magnanakaw na dapat lang mabulok sa kulungan. Hinarap ko ang mga bisita na karamihan ay mga dati ring kaibigan ng pamilya ko. Pasensya na po sa istorbo, sabi ko nang may dangal. Ang Hacienda Paraluman ay mananatiling bukas para sa inyo ngayong gabi. Pero hindi para sa isang kasal. Ituturing natin itong pagdiriwang ng aking kalayaan at ang pagbabalik ng dangal ng pamilya sa monte. Naglakad ako palabas ng gazebo. Hindi nililingon ang mga pagsigaw ni Bituin at ang pagmamakaawa ni Lakan. Sa bawat hakbang ko, pakiramdam ko ay nababawasan ng bigat na dinala ko sa loob ng 10 taon. Pagdating sa dulo ng hardin, malayo sa ingay, huminto ako at tumingin sa langit. Ang mga bituin ay nagniningning, tila bumabati sa aking panalo. Naramdaman ko ang isang mainit na kamay sa aking balikat, si Alab. Tapos na, Likha.
Mahinahong sabi niya. Nagawa natin. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, ngumiti ako. Isang totoong nangiti. Salamat, Alab. Kung hindi dahil sa'yo, hindi likha. Dahil ito sa katatagan mo, ikaw ang gumawa ng paraan para mabawi ang buhay mo. Putol niya sa akin. Ang kanyang tingin ay puno ng paghanga. Pero habang naglalakad kami patungo sa sasakyan, isang itim na kotse ang humarurot papasok sa gate ng hasyenda. Isang lalaki ang bumaba, si Dr. Vergara, ang doktor na kasabwat ni Lakan. Attorney, Mrs. Samonte, teka lang. Sigaw ni Dr. Vergara, habol ang hininga. May kailangan kayong malaman. Hindi lang si Lakan ang kausap ko. May isa pang tao na nagbayad sa akin para masigurong hindi na makakalabas si Likha sa pasilidad. Napatigil kami ni Alab. May isa pa? Sino? Tanong ni Alab. Ang abogado ni Bituin. Sagot ng doktor. Pero may mas malalim pang koneksyon. May mga dokumento si Bituin na nagpapatunay na ang lupang kinatatayuan natin ay hindi lang sa pamilya Samonte, kundi may bahagi rin ang pamilya niya na pilit na itinago ng tatay mo. Likha. Nanlamig ako. Ang akala kong tapos na ang lahat ay tila may isa pang madilim na pahina na bubuksan. Ang amoy ng kalawang at malamig na semento ang sumalubong sa aking paggising. Hindi ito ang malambot na kama sa aming mansyon. Hindi ito ang amoy ng mamahaling pabango na kinasanayan ko. Dito, sa loob ng selda, ang tanging maririnig ay ang kalansing ng mga susi ng gwardiya at ang hikbi ng mga kasama kong bilanggo. Nakatitig ako sa kawalan. Ang aking puting toksido na suot ko sa kasal ay madumi na at punit-punit. Pero mas punit-punit ang aking pagkatao. Paano nauwi sa ganito? Ako si Lakan Verano. Ako ang haring dapat magmamana ng lahat. Pero sa isang gabi, ang lahat ng binuo ko sa loob ng 10 taon ay naglaho na parang bula. Verano, may bisita ka. Sigaw ng gwardiya. Nabuhayan ako ng loob. Si Bituin ba ito? Nagtagumpay ba ang kanyang abogado na makahanap ng paraan para makalabas kami? O baka naman si Dr. Vergara? Dali-dali akong tumayo at nagtungo sa visitation room. Pero nang makita ko ang taong nakaupo sa likod ng salamin, tila tumigil ang pagtibok ng puso ko. Si Likha, napakaganda niya. Suot niya ang isang simpleng puting blusa, malayo sa itim na gown na suot niya noong gabing winasak niya ako. Ang kanyang mga mata ay kalmado, masyadong kalmado. Naupo ako at kinuha ang telepono. Likha! Likha! Alam kong darating ka. Alam kong hindi mo ako matitis. Hindi siya sumagot. Tinitigan niya lang ako na parang isang specimen sa ilalim ng mikroskopyo. Likha, patawarin mo ako. Pagmamakaawa ko, ang boses ko ay nanginginig. Nabulag lang ako. Si Bituin, siya ang may kasalanan ng lahat. Siya ang nambudol sa akin. Ginamit niya ang bata para paikutin ako. Ngayong alam ko na ang totoo, ikaw lang ang mahal ko, Likha. Ikaw lang ang tanging pamilya ko. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Likha. Pamilya? Lakan, ang pamilya ay hindi nagnanakaw. Ang pamilya ay hindi nagbabalak ipakulong ang asawa sa mental hospital para lang makuha ang pera. Desperado lang ako noon, Likha. Pero pangako, kapag nakalabas ako rito, babawi ako. Ibabalik ko ang lahat. Mag-uumpisa tayo uli. Sabi ko, pilit na idinidikit ang aking palad sa salamin. Wala ka nang ibabalik, Lakan. Sabi ni Likha. Ang boses ay malamig at matatag. Dahil ang lahat ng akala mong sayo ay kinuha ko na. Ang kumpanya, ang mga lupain, pati ang mga bank accounts na itinago nyo ni Bituin. Lahat yan ay nasa ilalim na ng pangalan ko. At tungkol kay Bituin, tumigil siya sandali, tila ninanamnamang sandali.
Kagabi, naghain siya ng testimonya laban sa'yo. Itinuro ka niya bilang utak ng lahat ng pamepeke ng dokumento. Sinabi niya na tinakot mo lang siya para sumunod. Sa madaling salita, lakan. Ilalaglag ka niya para mabawasan ang sentensya niya. Napabitaw ako sa telepono. Ang huling pag-asang pinanghahawakan ko ay gumuho. Si Bituin, ang babaeng pinagpalit ko kay Likha, ay siya ring pumatay sa huling pagkakataon ko. At kaya ako nandito, pagpapatuloy ni Likha habang naglalabas ng isang envelope. Inilapat niya ito sa salamin. Ay para ibigay ito sa'yo. Annulment papers. Pirma mo na lang ang kulang. Hindi ko pipirmahan yan. Hindi kita pakakawalan. Sigaw ko. Pipirmahan mo yan, Lakan. Dahil kung hindi, ilalabas ni Attorney Alab ang ebidensya ng pakikipagsabwatan mo sa mga sindikato sa labas ng bansa. Isang krimen na may parusang habang buhay na pagkabilanggo na walang parole. Alam nating dalawa na ayaw mong mabulok dito nang walang pag-asa. Tinitigan ko ang mga papel. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Sa sandaling iyon, natanto ko ang lahat. Ang babaeng akala ko ay tanga at mahina ay ang siyang pinakamatalinong tao na nakilala ko. At ang lalaking akala ko ay henyo. Ako ay ang pinakamalaking hangal. Kinuha ko ang ballpen na iniabot ng gwardiya. Sa bawat titik ng aking pangalan na isinusulat ko sa papel, nararamdaman ko ang pagkawala ng aking kapangyarihan, ng aking yaman, at ng aking asawa. Pagkatapos kong pumirma, tumayo na si Likha. Hindi na siya naghintay ng anumang salita mula sa akin. Likha! Tawag ko sa kanya. Minahal mo ba talaga ako? Tumigil siya sa may pinto. Lumingon siya ng bahagya. Sapat na para makita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Isang lungkot na para sa mga alaalang matagal na niyang ibinaon. Minahal ko ang lalaking akala ko ay ikaw, Lakan. Sagot niya. Pero ang lalaking iyon ay matagal na ring namatay. Ang kaharap ko ngayon ay isang estranghero na hindi ko nakilala. Bumukas ang pinto at lumabas na siya. Naiwan akong mag-isa sa silid. Napaupo ako sa sahig. Ang aking mga hikbi ay naging malakas na paghagulhol. Ang katahimikan ng selda ay tila nanunumbat. Sa huli, nakuha ko nga ang lahat ng nararapat para sa akin. Isang malamig na rehas, isang madilim na bukas, at ang pagsisising kailanman ay hindi na matatapos. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako sa harap ng isang modernong gusali na gawa sa salamin at puting semento. Sa itaas ng pinto, nagniningning ang mga gintong titik na bumubuo sa pangalang Tahanan ng Diwa, Architectural Services. Ito ang aking bagong opisina, ang aking bagong simula. Hindi naging madali ang huling 6 na buwan. Maraming gabi ang dumaan na hindi ako makatulog. Iniisip kung tama ba ang lahat ng ginawa ko. Pero sa tuwing gigising ako sa umaga at makikita ang sikat ng araw sa aking bintana, alam ko sa puso ko na malaya na ako. Ang Hacienda Paraluman ay hindi ko ibinenta. Sa halip, ginawa ko itong isang shelter para sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso at panloloko. Gusto kong ang lugar na naging saksi sa pinakamaitim na balak ni Lakan ay maging simbolo ng pag-asa para sa iba. Ma'am Likha, handa na po ang lahat sa loob. Kayo na lang po ang hinihintay para sa ribbon cutting. Sabi ng aking assistant na si Ginhawa. Ngumiti ako at tumango. Sandali lang, Ginhawa. May hinihintay pa ako. Hindi pa natatapos ang aking pangungusap nang isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng gusali. Bumaba ang isang lalaking nakasuit. May dalang isang simpleng palumpon ng mga puting bulaklak. Si Alab. Sa loob ng 6 na buwan, hindi niya ako iniwan. Hindi lang bilang abogado, kundi bilang isang kaibigan na laging nakikinig sa aking mga takot at pangarap. Late ba ako? Nakangiting tanong ni Alab habang papalapit sa akin. Eksakto lang ang dating mo. Sagot ko. Inabot ko ang mga bulaklak at naramdaman
ang pamilyar na init ng kanyang presensya. Salamat sa pagdating, Alab. Hindi ko pwedeng palampasin ang araw na ito, likha. Ito ang araw na muli mong itinayo ang iyong vungkok/kaharian, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Sabay kaming pumasok sa loob. Maraming tao ang dumalo. Mga dating kasamahan sa trabaho, mga kaibigan, at ang mga taong tumulong sa akin para mabawi ang lahat. Pinutol ko ang ribon, hindi lang para sa gusaling ito, kundi para sa bagong kabanata ng aking buhay. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap ni Alab sa veranda ng opisina. Tanaw ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ano nang balita kay Lakan? Tanong ko. Ito ang unang pagkakataon na binanggit ko ang pangalan niya nang walang halong pait. Tinanggihan ang huling appeal niya. Mananatili siya sa loob ng mahabang panahon. Si Bituin naman ay nanganak na. Pero dahil sa mga kaso niya, nasa pangangalaga ng social services ang bata habang tinatapos ang sentensya niya. Paliwanag ni Alab. Hustisya, likha, nakuha mo na ang lahat. Huminga ako ng malalim, ninanamnam ang sariwang hangin. Alam mo, Alab, akala ko noon, ang paghihiganti ang magpapasaya sa akin, pero nalinlang ako. Ang tunay palang kaligayahan ay hindi yung makita silang nagdurusa, kundi yung maramdaman ko na wala na silang kapangyarihan sa emosyon ko. Tumango si Alab at humarap sa akin. Hinawakan niya ang aking kamay. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito para sa trabaho. Likha. Alam kong marami kang pinagdaanan. Alam kong mahirap muling magtiwala. Panimula niya, ang boses ay seryoso, pero malambing. Pero gusto ko lang malaman mo, nandito lang ako. Hindi ako magmamadali. Maghihintay ako hanggang sa maging handa ang puso mo na muling magbukas. Tinitigan ko si Alab. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang katapatan na matagal kong hinanap. Hindi ko pa kayang mangako ng pag-ibig sa ngayon, pero alam ko na siya ang taong gusto kong makasama habang dahan-dahan kong binubuo muli ang aking sarili. Salamat, Alab, bulong ko. Salamat sa paghihintay. Tumingin kaming dalawa sa langit. Ang dilim ng gabi ay dahan-dahang dumarating, pero hindi na ako natatakot. Dahil alam ko, pagkatapos ng bawat dilim, palaging may liwanag na naghihintay. Ako si likha sa monte. Minsang nawasak, minsang niloko, pero ngayon ay muling nabuo. Dahil sa dulo ng bawat sakit, ang tanging magliligtas sa atin ay ang ating sariling lakas at ang dimalingat na pag-asa para sa isang bagong simula. Ang kwento ni Likha ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ay hindi dapat maging dahilan upang mawala ang ating sariling pagkakakilanlan. Ang tunay na katapatan ay hindi nasusukat sa tamis ng salita, kundi sa linis ng gawa. At sa oras na tayo ay madapa dahil sa pagtataksil, tandaan natin na may kakayahan tayong bumangon, lumaban, at muling itayo ang ating buhay gamit ang talino at paninindigan. Ang hustisya ay para sa mga matapang na tumatayo para sa katotohanan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa kwento ni Likha mula sa simula hanggang sa huli. Sana ay nagustuhan ninyo ang naging paglalakbay ng ating bida at nakuha ninyo ang aral na nais naming ibahagi. Ano pong masasabi ninyo sa naging wakas ni Lakan at Bituin? Karapat-dapat ba ang naging parusa sa kanila? At ano pong uri ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil binabasa po namin ang inyong mga suhestyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.